sa mga kapatid po na, nanananghalian o ang marahil ang iba ay kumakain sila ng panggabihan o kahit na anong oras sa inyong lugar ngayon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. At muli, isa itong grasya sa atin na tayo ngayon muli ay naririto, makapag-aral tayo, yung ating kinakanta kanina, habang hindi pa nagsisimula yung ating yung kantang Amazing Grace, ang ganda yung kanta na yon. At napakaganda ng awiting ito, mga kapatid, At napakalalim na hindi mo masukat kung anong sitwasyon ng isang tao kung wala talaga siya sa Panginoon, At dahil sa grasya ng ating Panginoon, 'yon. Narito tayo ngayon, patuloy tayong nakatayo, patuloy tayong nagkukumustahan sa isa't isa. So ngayong hapon, mga kapatid, tayo ay magpapatuloy sa ating everyday Bible study worship na ating simula kahapon, And this time, isa ulit panibagong excitement ang ating susuungin, ika nga sa Tagalog. So our main topic for this afternoon is about the worshiper. Okay? Remember, yesterday I told you that we will tackle with this time always sa ganitong oras ang patungkol sa worship at hindi tayo lalayo sa worship. We will talk always about worship and we will end about worship. And we are the worshiper of the Lord. Sinabi natin kahapon yan. Since naintindihan natin ang tamang kahulugan kung ano ang worship, ang tamang pagsamba sa ating Panginoon. At gusto ko lang din bigyang diin yung kahapon na napag-aralan natin about sa ating coffee break doon sa may about theology. At ang ganda nung sinabi doon ng isang kapatid na worship, pwede rin natin i-connect ito sa ating pinag-aaralan about worship. That worship, malalaman mo ang isang tamang pagsamba sa Diyos kung tama ang iyong pagkakakilala sa Kanya. Unless otherwise, na mali ang pagkakilala natin sa Diyos, so ang ating worship na ihaharap sa Diyos ay absolutely magiging mali. That's why it's very important yung ating ginagawa every day na pag-aaral because we know God. Kung sino siya, inaalam natin. Sa lahat, sa masusukat ng kaisipan ng tao, inaalam natin kung sino ang Diyos na ating sinasamba. Now, our main topic for this is about the worshiper. Okay, dyan tayo iikot. At ang ating text ay makikita natin sa aklat po ng New Testament in the book of John. John chapter 12 verses 1 to 3. Doon po tayo mag-focus. And if you have your Bible sa inyong mga tahanan ngayon, if you have a gadget, samahan nyo ako na basahin natin sama-sama ang aklat ni John sa versikulo 1 hanggang 3, kapitulo 12. Basahin po natin ito. Sabi dito, Jesus anointed at Bethany. Verse 1 says that 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany where Lazarus lived, whom Jesus had raised from dead. Ito yung binuhay ng ating Panginoong Yesus sa patay, si Lazarus. Here a dinner was given in Jesus' honor. Martha served, and then while Lazarus was among those reclining at the table with him. Then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And then last sentence, and the house was filled with the fragrance of the perfume. Bago tayo magpalaot sa ating Bible study worship, hinihiling ko ng bawat isa ay manalangin sa inyong lugar. Pangunahan ko ang panalangin. Tayong lahat ay manalangin, mga kapatid. Father in heaven, we thank you, Lord, for this day na binigyan mo kami, O Diyos, ng isang magandang pag-aaral muli
sa pamamagitan ng aklat ni John, O Diyos. Salamat sa pribilehiyong ito, O Diyos. At dalangin namin muli na ipaunawa mo sa amin ang tamang kahulugan nito, Panginoon. At idala mo, O Diyos, sa tamang worship, kung ano po ba ang tamang worship na pagsamba sa aming pagbubulay-bulayan sa araw na ito, O Diyos. At hayaan mo, O Diyos, na ikaw lamang ang maluwalhati at ikaw ang maitaas, Panginoon. At anuman ang nakikita mong dumi sa puso namin na siyang nagiging hadlang upang hindi mo kami marinig, O Diyos, ito'y nilalapit namin sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami, O Diyos, sa aming mga nagawang kasalanan sa iyo, na hindi ka nalugod, O Diyos, pagkos, Panginoon, nasaktan ka sa aming nagawa, Panginoon. Lord, patawarin mo kami, O Diyos, upang sa ganon ang lahat ng aming gagawin sa hapong ito ay hindi mawalan ng kabuluhan. Bagkos, Panginoon, ito po, Panginoon, ay maitanim sa aming puso na mga matataba, O Diyos, at higit sa lahat, mabigyan ka, O Diyos, ng luwalhati. Salamat po sa hapong ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Now, opposite po ito sa itong ating binasa sa John chapter 12 verse 1, 2 and 3. Opposite po ito sa ating sa ating makikita sa may aklat din ng John chapter 4 verse 20 to 24. Okay? And this is going to be the touchstones na ating pag-aaral about worship. And every time maririnig nyo sa akin ang aklat na ito sa John chapter 4 verses 20 to 24. And I believe, mga kapatid, na this particular verses is the most significant New Testament passage on worship. Okay? And we must understand its truths if we understand our subject at all. Okay? At ito'y patungkol, mga kapatid, sa conversation ng isang babae na Samaria at ng Panginoong Jesus sa John chapter 4 verse 20 to 24. At kung inyong mapapansin doon sa aklat na aking binanggit sa inyo with the same book, ang word doon na worship ay nag-appear in one form or another. 8 times sa passage ng chapter 4 ng book ng John, at kailangan nating maintindihang mabuti kung ano ang sinasabi ng Panginoong Jesus doon. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito ang magiging pinaka-touchstone natin ng ating pag-aaral sa mga susunod na araw, na panahon dito sa aklat na ito. At napakalaki po o malaking bagay ang ating matututunan sa mga aklat na ito. Now, every time na tayo ay kumakanta sa Panginoon, and the musicians starting to play their instrument, nagsimula na yung keyboard, nag-beat na si maestro. And after the sermon is preached, hindi sila doon nagtatapos. Tama po ba? But rather, those are stimuli o disenyo, okay? Or intention nila na magsisimula na ang worship. Tama po ba? At kung marami sa isipan mo ang naka-insert ng kung ano-ano, anong mangyayari? Maminis natin yung something na lyrics, something na point ng pastor na magtuturo, na magsasabi ng amen. Mayroon kang ka-text na ganyan, amen, amen, amen. Hindi mo naman alam kung ano yung sinabi ng pastor. Na something na late ka, na-miss mo yung point na hindi mo naintindihan, subalit sumang-ayon ka. Ang ibang tao naman, mga kapatid, pumupunta sila sa church for something what they can get. Kahapon na halimbawa natin yan, dahil gusto nila yung mga gandang musika. There are some people din, mga kapatid, na gusto lang nilang ma-experience kung ano ang meron doon sa church na yon. Or dahil nayaya sila ni brother and ni sister, kaya sila naroon. Now, if you come to church, mga kapatid, for what you can get out of the music na gusto marinig, tulad ng sabi natin kahapon, or what you can get on the sermon mula sa mga tagapagturo, kung pumupunta tayo sa church na ang totoo ay may gusto lang tayong something or else mabless tayo, then
na-miss ulit natin yung main point. Because we're here to worship God, and that is giving. That is giving. Not getting. Tulad ng gusto ng tao, ng gusto niya akin, 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 sa'yo, akin, 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 sa'yo. Ano? Na-miss mo yung mga point na yun, mga kapatid. Narito tayo sa Kanya para maghandog ng pagsamba, not to receive. Always remember that. Not to receive. That is the main purpose of worship. You are worshiping not because you want to receive something. You are worshiping because you want to give something. You hear that? Dahil kung ang uusapan natin o ang pag-uusapan at uupuan natin ngayon ay ang gusto mong matanggap, hello, natanggap na natin ito, mga kapatid. Tulad ng sabi ng Pastor Joey natin, natanggap nyo na yung mga regalo na yan. Magpagal na lang tayo sa Panginoon. Natanggap na natin ang regalong yan. Alam niyo yan, mga kapatid. Sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus, it is more blessed to what? To receive? No, He did not tell that. It is more blessed to give than to receive. So there is blessing always in giving. Much more than if you just come to receive only. Ang sinasabi natin, if you came just to analyze the music, sa ganda ng tugtog, just to analyze the sermon, ang galing ng tagapagturo, and if your response is quote-unquote, nasasabihin mo, well, maganda, mahusay. I've heard a better kaysa doon sa napakinggan ko kanina. Well, na-miss ulit natin yung pinaka-main point ng worship. Worship. Ginagawa ba natin ito, mga kapatid, sa tuwing tayo ay pumupunta sa church? I mean, ano ang ating nasa isipan pag tayo pumupunta sa gawain ng Panginoon? Of course, ngayon wala tayong gawain, but I am saying, like now, mayroong papuri sa Panginoon, may pagsamba sa Panginoon. Paano tayo nag-worship sa Panginoon? Ano ang nasa isipan natin? Do you prepare your heart for worship to God? Kahapon nag-remind si PJ na may ganitong activity, and yet, kaliwali, I don't care. Mamaya na lang ako. Habang ikaw ay naghahanda, going to church or going to streaming, live streaming, or nakasakay ka ng sasakyan, going to church, is that your heart is eager to worship God? Have you ever asked yourself that question? Well, bago matapos ang series nating ito, you're going to have to ask yourself that question. Believe me, mga kapatid. As a being worshiper of God, brothers and sisters, maganda sa isang worshiper, na ilagay natin ang ating mga sarili sa isang corner where you have no other alternative way than to do what God saying sa iyo. Bakit? Bakit ko ito sinasabi sa iyo? So that you will analyze sa iyong sarili na wala kang kakayahan maliban na kumilos ang Diyos sa iyo. You get what I am saying? Yesterday, we tackled about worship. Very simple definition what is worship. We tell that worship is honor paid to a superior being. That's worship, correct? A very simple word to define worship. Worship, it means is acknowledging God to be who He is, revealed to be in Scripture according to the Gospel, to the Bible. Ibig sabihin, you are acknowledging God or what God has done sa iyong buhay. Na kung saan maraming bagay ang ginawa ang Panginoong sa atin. Yet, marami tayong mga panalangin at sinimulan natin ang ating topic kagabi through Pastor John about prayer. At marami tayong mga panalangin na marahil hindi natupad o hindi sinunod ng Panginoon o hindi binigay ng Panginoon sa atin. Ngunit tandaan nyo, mga kapatid, marami tayong mga hindi na ipanalangin na nasa atin.
ngunit hindi tayo aware. That's true, mga kapatid. Niligtas niya tayo, tinubos niya tayo, He gave us eternal life. And it is expressing gratitude to God, my friends. But what we are doing now, are we give gratitude, honor, praises to God in the same way? I don't answer that question, o hindi ko masasagot ang tanong na yan, mga kapatid. You will answer that question. Now, I will give you another point, mga kapatid, or idea about worship. The word proskone, in Greek word, ibig sabihin, to kiss toward. To kiss toward. Kaya nga mapapansin natin, in ancient custom, kinikiss nila yung mga kamay ng kanilang superior. Even here in the Middle East, di ba? Pag bumibisita, yung kanilang mga kamag-anak kay baba, kay mama, kinikiss nila yung kamay ni baba, hindi po ba? Proskone, meaning giving sense of respect and reverence and honor and homage. So, as a being Christian or as a Christian context, we simply apply that God, it means we bow before Him. We prostrate ourselves before God. We kiss the hand as it were. Tulad ng sabi sa awit na nabanggit ni David sa awit, kiss the Son. We bow in respect and honor before God, paying Him glory due His superior character. Essentially then, worship is giving, not receiving. Nakuha nyo? Not getting. It is giving honor and respect to God. And that is why we gather tulad ng ganitong pagtitipon, even this is live streaming, or even hindi ko alam ang inyong ginagawa sa ngayon, we don't gather here to give respect doon sa nagtuturo. Hindi kayo nagtitipon, o hindi tayo nagtitipon ngayon para bigyan nyo ako ng respeto, o si PG na nagtuturo, o ang tatlo nating mga mamahaling pastor na nagtuturo para bigyan sila ng respect. Unang-una, no. Or giving the people who participate in this streaming, na bigyan sila ng papuri, no. We gather here is because we want to honor, we want to worship the Lord. That will be the most. At iyan ang isang pinakamataas na pagsamba natin, yung purihin natin una ang pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya nga sabi ko kahapon, our main audience here is not the people. Our main audience here, no other than except God. Na kung saan, hindi man natin siya nakikita na narito, but we know His presence, that He is with us. Kaya nga, babaksak at babaksak dapat ang lahat ng ating mga ginagawa in one purpose. And what is that purpose? That is to give honor and praises to God. That's all. And that is the highest worship na maaari natin ihandog sa Panginoon. And then let me give you another sample. In the Old Testament worship, okay? In the book of Exodus chapter 30 verses 34, ito po yung mga panahon na ininstructan ni Yahweh si Moises na maghandog ng perfume na pagsamba nila kay Yahweh. God had given them a clear instruction, a lot of instruction about how worship was to be carried on in tabernacle. Dahil during that time sa tabernacle lang naman dapat sambahin si Yahweh. And there were many things that were a part of instruction na binigay ng Panginoon that had great symbolic value para hindi sa tao, para kay Yahweh. In verse 34, mga kapatid, sabi doon, and pure and frankincense. In verse 35, sabi diyan, it is to be salted and pure and sacred. In verse 36, it shall be most holy to you. And also in verse 37, consider it holy to the Lord. Now, Arnel, you might ask me now, what is the point, Arnel? Listen, my friends. This is the point. May instruction si Yahweh sa kanila na ito lamang ang inyong pabangong gagamitin para kay Yahweh, para sa akin. And when this incense rose to God's nostrils,
It was very unique to him, that smell. Yung amoy na yun ay magiging kakaiba para kay Yahweh at natatanging para kay Yahweh lamang ang amoy na yun. Okay? Sasabihin ninyo ngayon sa akin, well, Arnel, what does it picture now? My friends, listen. It pictures worship. You hear that? Worship. That unique gift, that fragrance that rises out of the heart of the living and glorious God, and it's something that is to be offered to no other person except God. It is to be used to no other purpose. It is to be unique, mga kapatid, separated, sanctified, holy act that rises out of the heart of the person to the very nostrils of God. Therefore, it is symbolic of worship. Nakuha ninyo? I give you another sample. I know you will familiar with these songs. There is a songs that Amazing Grace. At kinanta ko kanina, kung narinig ninyo, kung naabutan ninyo yon, by John Newton. At kinakanta natin madalas ito. Even on Friday, kinanta natin ito, no? This song is similar, unique, brother and sister. Unique ever sa ating mga mananampalataya. Dahil sa kakaibang malalim na kahulugan na meron ito para sa atin, then nagiging unique ito. Subalit pag ito'y kinanta ng isang hindi mananampalataya, parang wala lang sa kanya ito. Parang isang tunog lang ito ng cymbals na walang kahulugan sa kanya. Subalit sa atin mga kapatid, dahil sa mayroon itong kakaibang malalim na kahulugan na kung saan nasa iyo ito, na ibinigay ng Panginoon sa iyo in order to give to Him, not to get the honor, then use that songs as unique sa iyo. Ano? Sabi diyan sa songs na yan, napakaganda yung kanta na yan. Bigyan ko kayo ng sample. Sabi diyan, Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now, listen, what? I'm found. Was blind, but now I see. You hear that? That is only verse 1, mga kapatid. There's a next verse na kung saan tumututok ito, mga kapatid, sa kamanghamanghang ginawa ng Panginoon sa atin. And you will not amaze that, mga kapatid? So it means, mga kapatid, itong kantang ito, brother and sister, kung sinasabi natin, mga kapatid, na ito'y walang halaga sa atin, then, nagiging sayang yung kanta na yon, na may kabuluhan sana para sa iyo. Walang halaga sa iyo ito kung hindi mo naiintindihan ang tamang kahulugan na nais iparating ng musika sa iyo, na tulad ng ating pinag-aralan kahapon. Kaya nga, ang tanong ko sa hapong ito sa atin, mga kapatid, ano po ang significant nito sa atin? Ano ang importance nito sa atin? Yaman na ito ay unique tulad ng Old Testament na pagsamba nila kay Yahweh, tulad ng Amazing Grace na ating kinanta. Ano ang kahulugan ng mga unique na pagsambang ito sa atin at may malalim na kahulugan para sa atin? Ito ba ay isang nagiging tulad ng pabango na inihahandog mo sa Diyos sa tuwing iyong kinakanta ito para, hindi sa tao, para sa Kanya? Nabibigyan ba natin ng kapurihan ng Panginoon sa mga awitin na ating kinakanta? Tamaan sa atin ay tamaan, buti nga sa atin, mga kapatid. May mga kanta na madalas, mga kapatid, hindi natin nabibigyan ng halaga.
may mga kanta na napagbibigyan natin ng importansya, ngunit walang halaga. Tama ba yon? Dahil una, hindi tayo nakakonect doon sa tamang kahulugan nung kinakanta natin. Kaya sa atin, wala lang yon. Ngunit kung ikaw nakakonect doon sa kantang kinakanta mo, then that's worship, mga kapatid. Now, with the same event na makikita natin sa ating text na ating binasa in chapter 12, mga kapatid ng John, starting in 1 below sa ating binasa kanina, tulad ng ginamit na pabango ni Mary na ibinuo sa paa ni Jesus, ay pinunasan sa pamagitan ng kanyang mga buhok ni Mary. Tama? And this is the most important thing, mga kapatid, na gusto kong sabihin sa inyo. Listen to me, please. Sabi doon sa verse 3, ang sabi doon, and the house was filled with the odor of the ointment. You hear that? Nangamoy ang loob ng tahanan sa pamamagitan ng mamahaling pabango na ibinuhos ni Mary sa paanan ng ating Panginoong Jesus. At ayon sa pag-aaral, kung bibilhin mo ang pabangong ito po ay probably 1 taon mong pagpapaguran sahod during that time. Now listen, what is my point? The point is this. The house was filled with the odor of the ointment. So, and that's the essence of worship na nais kong sabihin sa inyo. Yes, correct. Essence of worship. At sa kwentong ito, mga kapatid, you remember that Mary and Martha were different? Si Martha ay laging abala sa kusina sa paghahanda para sa kanyang mga bisita, sa kanilang bisita. And Mary was sitting there at the feet of Jesus Christ, said, Mary chosen the better part. Then sumagot si Judas, wait a minute, that's 300 denarii worth of ointment, hindi po ba? At pwede nang ibigay yan sa mga mahihirap. Ngunit, my friends, alam ni Jesus ang isipan ng puso ni Judas. He didn't really care about the poor on the other hand. Ang gusto lang talaga niya ay kumabig, receive, not getting, at hindi magbigay. Not giving. He wanted as much as he could get out doon sa ibinuhos na pabango. Then nagsalita si Jesus sa verse 7, let her alone, about kay Mary. It is better to worship than to give welfare. Sabi doon, na kung ano ang ibinigay mo sa Diyos ay mas mahalaga kaysa sa ibinigay mo sa tao. Tama? Hindi ibig sabihin o nangangahulugan na sinasabi ko ngayon na hindi na mahalaga magbigay sa tao. No. Ang sinasabi natin, mas mahalaga ang binibigay natin para sa Panginoon. Kaya nga alam ni Jesus ang isipan ng tao eh. Sabi ko sa inyo kahapon yung aking halimbawa. Alam ng Diyos ang isipan ng puso ng tao. Ang tao hindi niya alam. At alam niya ang isipan ni Judas. Dahil ang iniisip niya, ibigay na lang sana yung sa mahirap. Ngunit sa kabilang banda, hindi naman talaga siya concerned sa mga mahirap. Ngunit yung ibinuhos ni Mary na mamahaling pabango ay ibinigay niya yun para sa higit na karapat dapat pagbigyan nito. Yun ay si Jesus, mga kapatid. That's worship. And fragrance was the essence of the worshiping hearts. That's what God's after. You understand? Mga kapatid, true worship is better than religious activity. Though it be good and welfare is necessary and so activity, but worship is better. Now, let me exhort a little bit to compare the ministry concept with worship. Since na sinasabi ko ang activity is important, so ministry is very important as well. Sa simpleng pagtingin, maaari nating tignan sa ganitong paraan ito. Ministries that which come down to us, ipinagkatiwala sa atin ng Diyos from the Father, through the Son, in the power of the Holy Spirit, to one another. Nakuha ninyo? I hope you understand what I'm saying. Kung ikaw ay isang tagasunod,
Ano, kung ikaw ay taga-isang member ng church at yan ang ministry mo na iyong kinagagalawan sa loob ng church, it means that's important. Kung ikaw ay isang kusinero sa church, that's important. Kung ikaw ay taga-ayos ng upuan, taga-linis, taga-vacuum sa loob, labas ng church, that's important. Whatever ministry ang iyong kinabibilangan, that's all important. At huwag ninyong maliitin ang inyong sarili na sa inyong ministeryo na kinabibilangan. Dahil tandaan nyo, pinagkatiwala yan ng ating Panginoong sa atin. No? Bakit? God, through Christ, by the Spirit, gives us a spiritual gift to minister to one another. But listen, mga kapatid, kung ang ministry ay sinasabi natin na ito ay galing mula sa Ama, ipinagkatiwala sa atin sa pamamagitan ng Anak, in the power of the Holy Spirit to one another, therefore, worship is the opposite of ministry. You hear that? Worship is the opposite of ministry. Laging magkaakibat ang dalawang ito, mga kapatid. Worship starts from us by the Holy Spirit through the Son to the Father. Worship is starting from us by the Holy Spirit through the Son to the Father in heaven, giving worship. Ministry is from the Father through the Son in the power of the Holy Spirit to one another, and that's receiving. Mayroong binigay, mayroong kinuha. Worship, ministry. You hear that, my friends? And both are in perfect balance, mga kapatid. Hindi pwedeng nag-worship ka nang walang ministry at hindi pwedeng nag-ministry ka nang walang worship. There must be worship while you are doing the ministry of God, brother and sister. Hindi pwedeng ministry ka ng ministry ngunit wala kang worship. At hindi rin pwedeng worship ka ng worship sa Panginoon, wala ka namang ministry. Ang ministry mo ay magpasaway sa gawain ng Panginoon. Yun lang marahil. Magpasaway kay pastor, yun ang ministro mo. Yun ang iyong ministry. Hindi pwede yun, mga kapatid. It should be balanced. Both are in perfect balance. Worship, ministry. Ministry and worship. Kaya nga yung ginawa ni Mary na ibinuhos niya ang mamahaling pabango kay Jesus ay isang uri ng pagsamba niya sa Diyos. It's a kind of worship, my friend, giving. When she poured out the perfume, then the house was filled with the odor of ointment, and that's the essence of worship. On the other hand, mga kapatid, we can see as well the kind of ministry na pinagkatiwala ng Diyos, walang iba kundi kay Martha. Martha, she's serving the food to his audience. In verse 2. Di po ba? Balance. My worship, my ministry. My ministry, my worship. Hindi pwedeng worship ka ng worship nang walang ministry. Hindi rin pwedeng ministry ka ng ministry nang walang worship. Kaya nga sa hapong ito, mga kapatid, ito po ang iiwan kong tanong sa inyong lahat. Sa bawat isa. Kung kahapon sinabi ko, ano ang daladala nating musika sa bawat isa na nakakapagbigay kaluwalhatian, kapurihan sa Panginoon, ngayong araw, ito ang gusto kong itanong sa bawat isa sa atin. Ano po ang daladala nating kakaibang pabango na nakapagbibigay pagsamba sa Diyos? Ano po? Huwag natin tanungin yung mga Pakistani na yan, yung mga ibang mga lahi. Ano? Pabiro ko lang yun, ano? Para naman tumawa kayo. Masyado kayong seryoso eh. Ano po ang dala-dala nating pabango, mga kapatid, na nakapagbibigay pagsamba sa Diyos? At sa kabilang banda, kung ikaw naman ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng isang ministeryo, anong importansya ng ministeryong ito sa iyo na ipinagkatiwala ng Diyos?
Paano mo niluluwalhati ang Diyos sa lahat ng iyong ginagawa? Yun po ang nais kong iiwan sa ating lahat sa apong ito. And I hope and I pray, mga kapatid, tayo pong lahat ngayon na naririto ay patuloy na pahalagahan natin ang ministeryong ibinigay sa atin. Kung ikaw isang director diyan nanonood, kung ikaw isang gitarista diyan nanonood, kung ikaw ay isang cameraman na nanonood, anuman ang iyong kinabibilangang ministeryo sa loob ng church sa pagpapalaganap para sa kalwalhatian, para sa salita ng Diyos, then pahalagahan natin ito at purihin mo ang Panginoon doon sa ministeryong iyon. Let's pray. Heavenly Father, once again, we worship you, Lord. Purihin ka sa isang mataas na pagsamba, O Diyos. Hindi namin maarok, O Diyos, ang aming pasasalamat sa iyo. Dahil kulang pa ang salitang salamat, thank you na ibalik sa iyo ang papuri. Maliban lamang, O Diyos, na alam mo ang puso ng mga bawat isa na humaharap sa iyo. Then, Panginoon, kahabagan mo kami, O Diyos. At bigyan mo kami ng malawak na pangunawa na handang tumanggap ng salita, O Diyos. At hayaan mo, Panginoon, na sa oras na ito, Panginoon, kausapin mo kami sa pamagitan ng iyong salita. At pahalagahan namin, Panginoon, ang mga ministeryong pinagkatiwala mo sa amin sa maliit o malaking bagay, Panginoon. Dahil walang maliit o malaking ministeryo sa iyo. Lahat ito ay isang ministeryo makapagbigay luwalhati sa iyo. Panginoon, bigyan mo kami ng pagpapahalaga dito, O Diyos. Turuan mo kami, Panginoon, lagi sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. At ikaw lamang, O Diyos, ang maluwalhati sa amin. Sa pangalan ni Jesus na aming sariling Diyos, tagapagligtas. Amen and amen, mga kapatid. Okay, so ngayon mga kapatid, bago tayo magtapos, gusto ko pong awitin muli natin yung ating kinanta. Tingnan natin kung ano ang halaga ng awiting ito na ibinigay sa atin ng ating Panginoon as a unique song para sa iyo kung ito'y may kahulugan para sa iyo. Maliban na wala itong importansya at halaga sa iyo, then don't sing this song. Dahil parang magiging tunog lang ito na walang saysay. Subalit kung mayroong itong halaga sa iyo, then continue to worship the Lord. How sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was found, but now I see. God's grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieve. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, storms, and snares, we have already come. 'Twas grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home. And grace will lead us home. Amen. To God be the glory. Mga kapatid, honor and praises. Tomorrow, our main text is taken from the book of John, chapter 4, verse 20, yung ating napasadahan kanina, bago tayo nagpumunta sa isang chapter 12, yung ating binasa kanina. Okay? With the connection of our text today. Okay? At lahat ng ito ay pumapatungkol sa tamang pagsamba natin sa ating Panginoon. See you later as well at 6 p.m.
local time in the kingdom, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 p.m. in the other time, especially in the Philippines, and I don't know, in the other country as well. See you later. And tomorrow as well in the morning, and again, sa the same time natin, kita-kita ulit tayo sa pagsamba at papuri sa Panginoon. God bless everyone.